Aries, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At titingnan natin ang energies na parating sa inyong kaperahan, money, career, finances ngayong August 2024. So if you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment kung paano mag-book for a private reading. Check nyo na lang. Okay, Aries, let's see what's coming to you. August 2024. Money, career, finances. Uy, justice. This is bringing balance into your life. So, kung kayo naging busy sa isang bagay lang nung nakaraan, ngayon maaring mas may time ka na for other things, no, na importante rin sa'yo. So, may time ka na sa pamilya mo, sa trabaho mo, sa sarili mo. And this is also receiving what you deserve. So, makukuha mo yung dinideserve mo pagdating sa pera, career, finances mo. Kung kayo naman ay maaring may mga court cases or meron kang inireklamo na kailangan mong matanggap ang pera, makakakuha ka na ng justice for that. You also have love. Maaring yung trabaho or career path na inyong tinatahak ngayon ay mahal nyo. No? Kumbaga nandun yung inyong passion, yung inyong pag-aalaga. You also have grace. Grace is about blessing. So may mga blessings na parating sa'yo sa trabaho, sa career, sa business mo. And I think itong blessing na to is yung you will realize that what you have right now is something that you really love and you really want. Hindi lahat ng may trabaho or may business, gusto nila yung ginagawa nila. Yung iba, ginagawa nila yun kasi meron silang nakukuhang benepisyo out of it. Oo, kumbaga pera-pera lang. Hindi lahat nagagawa nila yung passion nila. Kasi minsan, hindi practical. So for you, you are going to do the things that you love and earn from it. Kikita ka rin dun. Let's see what else. You have the Queen of Cups. So, very creative kayo. You have the Four of Cups. The Lovers. The Lovers is a commitment. I think baka meron kayong someone na malapit sa inyo na pag-o-offeran nyo ng inyong ideas or ng efforts, pero parang hindi niya nakikita yung efforts na yan. Parang you're not good enough dun sa tao na yon. For example, ang tatay mo, example lang to kahit anong gawin mo, hindi niya ma-appreciate yung trabaho mo, kung ano yung naiambag mo sa family. Minsan may insecurities, ganyan. Or pwedeng sa partner mo, hindi niya na-appreciate yon. Diba? Nakakainis pag ganon. Kasi alam mo na nag-e-effort ka to provide, to help them. So, maaaring may ganon sa buhay ninyo. Hindi naman mag-resonate sa lahat, but for some of you, ganon. So, I think, kahit na ganon, you will still remain faithful sa situation na yan. You will be very committed sa kung ano mo pa ang pwede mong ma-provide for your family, for your loved ones. I think gagawin mo siyang inspiration na masasabi mo na one day, ma-appreciate rin ako ng taong to sa ginagawa kong efforts. Pwede kasing itong taong to, meron siyang sarili niyang issue sa buhay niya. Kumbaga, hindi ikaw no? Ang problema, siya ang problema. Pwedeng may mga frustration siya sa buhay, yung mga bagay na gusto niyang mangyari para sa sarili niya, hindi nangyayari. Kaya kahit na nakikita niya na nag-e-effort ka para sa family, para sa relationship ninyo, para sa career mo, hindi pa rin enough. But with the Lovers and the Ten of Pentacles, meron ditong stability ng iyong kaperahan. Oo, yung iba, maaring meron kayong matatanggap na mana.
Oo, pwedeng unexpected to. Oo, yung kaya lang yung iba, maaaring hindi kayo maging, parang, ang tawag nun, hindi ka masyadong maging masaya dun sa mana na matatanggap mo. Pwede kasing feeling mo unfair. Mm. Let's see. You have the Six of Cups. Yes. This is about nostalgia or energy from the past. So, pwede nang merong balita na matatanggap ka about your, let's say, grandparents or parents na meron ka palang makukuhang uh, pera from them. This is also a soulmate energy. So, yung iba sa inyo, napaka-importante ng taong makakasama nyo, no, sa buhay, sa sa para maging maunlad kayo. You get what I mean? Kaya maging maingat kayo sa pagpili ng partner ninyo. Ewan ko kung saan ko napanood yon, na may sense naman talaga na yung magsisimula raw ang napakalaking desisyon mo sa buhay ay yung pagpili mo ng taong mapapangasawa mo. At lalo na yung magiging uh, nanay or tatay ng mga anak mo. Kasi nandun yung future. Mm. So, kailangan mapili mo dyan, responsable, may kayang iambag sa buhay. You have the sun. Happiness, confidence. Oh, yung iba sa inyo may energy rito ng Leo, ng Gemini, and then water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Okay. Yung iba sa inyo, you will choose to be happy. Mas pipiliin yung maging masaya. Kahit na merong kang nakakasama na hindi masaya sa sitwasyon niya sa buhay. Kasi minsan, no, ikaw masaya ka sa buhay mo, sa nangyayari sa trabaho mo, career mo, business mo, pero yung kasamahan mo hindi. Minsan nakakahawa yun, di ba? So you have to protect your energies from these people kasi most likely, may inggit yan sa'yo. Or ang makaririnig mo lang sa kanya, puro reklamo. So kailangan, proteksyonan mo yung sarili mo from that energy. Five of Swords, see? Meron ditong conflict with someone. Ito yung tipong, ewan ko, iba rito, maaaring meron tao sa buhay nyo na tamad or someone na competitive sa'yo pero tamad naman. Tipong hindi naman kayang tapatan yung effort na ginagawa mo sa career mo pero kinukumpetensya ka tapos naiinis pag umaangat ka. Mahirap kasama yung ganyan. Kahit sino pa yan, kamag-anak, romantic partner, kaibigan, iwasan. Getting together with friends. Maaaring kaibigan mo yun. Na kapag nagkakasama kayo, syempre may mga updates. Tapos, isi-share mo yung, syempre excited ka eh. Gusto mong i-share yung mga magagandang nangyayari sa'yo, especially sa career mo. Tapos, parang somehow malulungkot sila. Hindi para sa'yo dahil okay ka eh. Nalulungkot sila para sa sarili nila kasi naaangatan mo sila. O, di ba? Oh my God. Aries. Sabi is, take care. Enemies are working against you. Mga nakikipagkompetensya sa'yo. Heartache over what you no longer have. Oh. So, maaring yung iba, you are letting go of, can be anything, no? Career, business, trabaho, or even connections na sa tingin mo, hindi na to nagpapagaan ng loob mo. So, you have to let them go. The most difficult part of a situation is over, yes. So, kahit na may challenges, malalagpasan mo, matatapos naman na. Spiritual development, enlightenment, awareness, and understanding. Yes, kumbaga parang ikaw is
nag-evolve into a better version of yourself. Feeling tied down or frustrated. Yeah, I think ito yung connections mo with others. Napo-frustrate ka sa kanila. Time to act. Time to act. Time to make some changes. Kung meron kang kailangang i-let go mo. Kasi magpapagaan yan sa kalooban mo. The power to heal the earth is within you. Healing. Maaring ikaw may kakayanan ka rin na mag-heal ng iba. Meron kang gift. A psychic gift. The connection to divine guidance is within you. Yes, Aries. Meron kang, iba sa inyo, may mission kayo sa mundo to help others. Use your keen perception and skill in making decisions. Do not delay. Yes. Sa pagdating sa decision making, pagkakatiwalaan mo yung instinct mo rito. Kasi alam mo na on point siya. Tama siya. Okay? So, that is your reading, Aries. Thank you so much. Bye!